What's up mga kumaritigang? Itong YouTube channel ng mataong mahilig gumawa ng mapapaswerte, mahilig magpabuenas at mangontra sa mga malas. It's me, Rico Mori 2026 and welcome back to my channel! Mabuhay! O, kumusta po kayo ha mga kumaritigang? Tayo ngayon ay andito naman po sa labas ng ating bahay kasi tayo po ay nasa garden na naman kasi tayo po dito po mag-share sa inyo ng isang gabay na maaari nyo pong magamit kung kayo po ay may mga issue sa mabilis na pagkaubos ng inyo pong mga kaperahan. Nako, yan naman yung problema sa pagkaubos ng kaperahan. Opo, hamak barang kasi kayo din po bagay ganyan na yung kasusweldo-sweldo na lang po bagay nako, tumalikod lang kayo, nako, napakabilis maubos ng inyo pong mga kinita o mga sinweldo po ninyo, mga sinahod po ninyo. Yung mabilis talaga kayo nade-drainan ng mga kaperahan po ninyo. Nako, kasi alam nyo po ba hamak kumaritigang na meron palang mga dahilan yan na maaring naandyan po mismo sa loob ng inyong pong mga tahanan. Hindi lang po yung mga sinasabing mga sira-silang mga bagay-bagay ha mga kumaritigang na discuss na natin before sa past videos natin, katulad ng mga basag na salamin, mga sira-silang muebles ng tahanan po ninyo, mga tumutulo-tulong mga gripo at mga pundidong ilaw po ninyo. Yan, isa rin po yan ha mga kumaritigang na yun nga, nagiging cause po na mabilis na pagkaubos ng kaperahan natin o yung mga sinasabing na-encounter natin ng mga misfortune sa buhay o yung mga sinasabing mga na-encounter natin ng mga misfortune sa buhay na yun na nga, nagbibigay sa atin ng mga problema. At syempre, kapag kami problema ay ano yan, involved dyan ng pera. Totoo yan na makumaritigang. At batid nyo po ba ha mga kumaritigang na meron mga sinasabing mga iba pang dahilan na nagiging cause po ng yun na nga mabilis na pagkaubos ng ating kaperahan. At yan po'y makikita po natin sa loob po mismo ng ating mga tahanan. Ano yan? Yan, ito po yung nasa likod ko. Kaya nga meron naka-display ditong ito. Ano ba yan? Hindi po yan earn ha, hindi po yan earn ng patay, yung abo ng patay, alleged. Base po ito ha mga kumaritigang. Ito po yung mga base o yung mga pan-display natin na inilalagay po natin sa loob ng ating mga tahanan. Katulad po ito, meron ako dito na banga. Yan, meron din ako banga doon, umaawas ang tubig. Bakit umaawas ang tubig? Butas ba yun? Hindi, nag-leak lang ako kanina. Umaawas yung pinagdiligan ko. Kasi, alam niyo po ba, mga kumaritigang na ang mga base, ito po base, yan yung mga Chinaware. Naku, alam niyo po ba, swerte yan. Swerte, bakit nagiging cause ng pagka-drain ng kaperahan natin kapag mali po ang paggamit nyo? Ganun pala. Opo, hamak kumaritigang. Kasi alam nyo po ba, yung mga base natin na ito, yung mga pan-display sa loob ng ating mga tahanan, isa din po yan sa nagiging cause po na yung mabilis sa pagka-drain ng ating mga kinikita o yung mga kaperahan natin. Kapag halimbawa po hamak kumaritigang, meron kayong mga ganito. Ito, i-flex lang ito aking napakatanda ng base dito na ito po yung nakuha ko pa sa isang lumang antique shop nung araw. Opo hamak kumaritigang, ito po yung talagang napakatagal ko ng koleksyon kasi ito po yung koleksyon ko na po nung aking kadalagahan pa nung araw. Ako po yung medyo sari-sariwa pa. Kaya ito po yung medyo matagal-tagal na rin po ito. Ito po yung mas matanda pa po ito kay Gabi. Si Gabi 18 years old na. Ito po yung mas nauna pa kay Gabi na dumating sa akin. Kasi ito po yung nakuha ko po sa isang lumang bahay baga na antique shop. Actually, ang kwento po ng base na ito po, hindi ko naman po talaga siya gusto talagang kunin kasi parang tingnan nyo itsura niya, maganda ba siya? Actually po, ito po yung ipinagpalit ko po doon sa lumang urna. Yung lumang urna po ng santo. Yung lalagyan po ng santo, yung bahay ng santo. Kaya lang yung nakuha kong bahay ng santo doon sa antique shop, medyo tagilid. Sabi ko, parang hindi pantay ata yung bubong ng yung urna. Sabi ko, teka, babalik ko doon sa antique shop. Kaya ang nakita ko, ito, ka-price po niya. Kasi yung pong nakuha kong urnang yun ay 2.5. So ito po, 2.5 din ang price. Sabi ko, ito na lang siguro. Sabi ko, parang maganda rin naman siyang pag-display. Kasi yung mga Chinaware baga na nakikita natin sa mga lalaking bahay ng mga mayayaman. Alam niyo po ba kasi yung mga gantong mga pan-display o yung mga gantong mga Chinaware, maganda yan ha mga kumaritigang kapag kayo po maglalagay ng sa bahay po ninyo. Pero dapat po, tama po ang paggamit nyo nito. Paano? Ganito po, kasi alam nyo po ba yung mga sinasabing mga bases o yung mga banga natin na nakadisplay sa loob ng ating bahay kapag ka ito po ay walang laman. Walang laman, opo, nako, negative po yan. Teka, papatok lang dito hamak kumaritigang, medyo mabigat.
Ah. Mabigat siya. Medyo mabigat-bigat siya. Heavy-heavy siya, hamak marikitigang. Yun na nga kasi sinasabi nga po sa pungsoy, sa paniniwala ng pungsoy nga po, ang mga bases o yung mga banga na nakadisplay sa loob ng ating tahanan na walang laman, isa pala yun na nagiging dahilan ng mabilis na pagka-drain at pagkaubos ng ating kapirahan. Mapansin niyo yan, hamak marikitigang, halimbawa kayo may mga dumadating na mga pera, malaking pera, o kayo may kinikitang medyo kumaldo kayo, marami. Nako, pansin niyo yan, ang bilis-bilis sama kumari kung tigang na maubos din yan. Parang hindi tumatagal, hindi kayo nakakapagtago, hindi kayo nakakaipon. Kasi baka nga kayo po nagtatago po ng mga bases o yung mga nakadisplay yung mga flower base, yung mga bangga niya, yung mga porcelain o mga ganito mga chinaware na walang laman. Walang laman, opo, kasi ang rules po kasi sa mga bangang ganyan na nakadisplay sa bahay natin, pagkakatulad niya may mga takip na ganyan tapos walang laman sa loob, dapat po yan pala, nilalagyan po natin ng laman sa loob. Ito po, katulad po ito, hamak maiglang. Meron po itong laman kasi lagi ko talaga itong ginagawa dito sa lahat ng pag-display ko ng mga nung mga abubot ko dito sa bahay. Basta ako po may base, nilalagyan ko talaga yun ng laman. Ano ba yung pwede nating ilaman dito sa ating base? Pwede po kayo maglagay dito, hamak maiglang, ng mga crystals. Yan, crystals po, maglagay kayo kahit isang pirasong crystals. Kaya huwag niyo pong hahayaan na walang laman yung ating crystals. Yun, nag-e-echo pa talaga kasi walang laman. Pero ito pong aking base na ito, lagi itong nilalagyan talaga ng laman. Pwede kayo maglagay nga po ng isang kristal o kahit po 3 pirasong bato. Yung mga live rocks baga, yung mga live stones. Yung 3 pirasong bato, lagay nyo sa loob. O pwede kayo maglagay din po dito ng mga barya. Yan yung mga barya. 8 pirasong barya po ilagay nyo po dito. O pwede din po kayo maglagay po dito ng, baka mabasag napakamahal nito. 2.5 kasi ang bili ko nito, napakatagal na panahon na to. Ngayon hindi nyo na ito mabibili ng 2.5. Bigas, isa pa po ito. Kayo po yung maglagay po ng bigas dyan sa mga bases po ninyo, mga banga po ninyo na nakadisplay sa loob ng bahay po ninyo kung walang laman. Halimbawa, kung ang mga flower base po ninyo walang bulaklak, dapat po nilalagyan nyo po yan lagi ng bulaklak o live plants. Yung halimbawa, yung mga ganito, ito, yan, nasa tabi ko. Potos, yung mga flower, yung mga water plant, water plant, yung pwede rin po yung mga Chinese bamboo. O ito, nasa tabi ko, ito, nakita nyo ba to? Ako, bubuhatin ko pa ba? Sige, bubuhatin ko sa inyo para sa inyo, hamak maiglang. Ito, isa pong the best po ito na halaman na pwede nyo pong ilagay sa mga bases po ninyo, lagyan nyo ng tubig, okay na po yun. Yan, ito po. Yan, katulad yan, nasa screen natin. Huwag kayo mag-iiwan, hamak maiglang ng mga flower vase o yung mga chinaware, yung mga bases na walang laman. Maglagay kayo kahit 1 pirasong crystals, kahit 8 pirasong barya. Ito po, mga barya. Yan, ganyan, mga barya. Tapos, bigas. O pwede rin po, pagsamasamahan nyo po siya sa isang supot na ganito. Yan. Kayo po kumuha po ng kahit plastic lang ng yelo. Lagyan nyo po yan ng konting bigas. Mga siguro 1 dakot na bigas. So ito po yun. Tignan nyo, ganyan. Tapos, lagyan nyo po siya ng 8 pirasong barya. Kasi yung 8 piraso po, 8 po, sumisimbolo po yan ng walang humpay, walang katapusan, infinite. Infinity kasi yung ibig sabihin ng number 8 So, ibig sabihin, hikay tayo, akay tayo ng walang humpay na kasaganaan at kaswertihan sa bahay natin. Tapos, ang bigat, syempre, kasi yun yung kayamanan yan. Wealth din ng pera. Sumisimbolo yan ng wealth. Ang bigat naman ni prosperity and abundance. Ang sinisimbolo po niyan, kasaganaan. So, pagsasama-samahin natin siya, tapos tatalian nyo po yan ng kapirasong ribbon na pula dyan sa plastic na paglalagyan po ninyo. Bakit lumalabo? Naging smoky ako. Ha? Bakit nagiging smoky, Direk? Yan o, tinan nyo. Kasi gawa ng ilaw. Kasi ako yung nasa labas leche naman tong nagiglare kasi yung nagiglare Ipat nga natin siya dito. Yan. Nagiglare yung camera ko, so yan. So, ganun po, hamak kumari kong tigang. Kayo magbabalot nga po ng 1 dakot lang na bigas, 8 pirasong barya, tapos talian nyo po ng ribbon na pula, at ito po ang ilalagay po natin dito sa loob ng ating base. Yan, lalagyan natin siya dito, hamak kumari kong tigang. Medyo mabigat ito yan. So, meron na pala siyang laman. Ito na, tignan nyo, may laman siya. So, ganyan na, Ganun po ang gagawin po nyo sa lahat po ng mga bases po ninyo o mga display nyo sa bahay po ninyo na walang laman.
kahit po yung mga banga-banga, katulad nga to, meron akong banga dito sa harap ng bahay, pero di ba ito po yung na-share ko na before, naglagay tayo po ng tubig, tsaka barya din. 8 pirasong barya, tsaka tubig naman. Kasi yun naman, tumpong tubig, banga na may lamang tubig na nasa harapan po ng mga entrance ng mga ano nyo, bahay po niyo, sa mga main door po ninyo. Isang napakaganda po yan na pang akit at pang attract ng mga sinasabing wealth energy. Talaga ba? Opo. Para walang tigil ang pasok ng pera sa inyo, maglalagay kayo ng banga na may tubig tas may barya dyan sa harapan po ng pintuan po ninyo. Kasi water element ngayon, kasi lalo pa ngayon, Year of the Fire Horse, di ba? Doble pong fire ngayon ang elemento. Kulang tayo ng tubig, kaya mas mainam po maglagay kayo ng mga water element dyan sa mga harapan ng pintuan po ninyo. Sa harapan ng mga main door po ninyo, yan, yung mga aquarium, mga fountain, o yung mga base nga, o yung mga banga na may lamang tubig. Yan po, maglagay kayo niyan sa mga harapan ng bahay po ninyo ngayong 2026 kasi ngayon po ay Year of the Fire Horse. Kulang tayo sa elemento ng tubig. Oh, bakit ba nagiglit, leche eh? So yan po ha mga kumari kong tigang, gawin nyo po yan. Iwasan nyo po ha mga kumari kong tigang na ang mga bases po ninyo, mga banga po sa loob ng bahay po ninyo ay walang laman. Kasi yan po ay sinasabing ihikayat nga po ng mga misfortune sa buhay. Yung problema baga, tapos yan ang nagiging dahilan na mabilis sa pagkaubos ng kaperahan natin. Halimbawa, bigla na lang kayong may na-encounter na problema, na-involve ang pera. Yun po, madaling nauubos ang pera natin kasi bigla tayong pagbabayaran, may bigla tayong pagkakagasan o biglang may emergency cases. Halimbawa, may dumating tayong, medyo pumaldo tayo, nakareceive tayo ng pera, 100,000. Nako, abangan nyo yan. Maya-maya, meron din kayong paparating naman na misfortune sa buhay na may involve naman ng pera. Baka kayo biglang makaka-encounter ng, yun nga, mga aksidente o emergency o biglang may masisira ang sasakyan po ninyo, kailangan ng repair o biglang kailangan meron kayong pagkakagastusan, merong emergency, merong dadalhin sa ospital, ganun. O kaya meron kayong pagbabayaran na hindi nyo inaasahan. Kaya dapat po gawin nyo yan. Iwasan natin yung mga sinasabing nagiging dahilan ng mabilis na pagka-drain o pagkaubos ng kaperahan natin sa bahay natin. At isa po yan, ang mga bases na walang laman. Tapos isa pa ha, di ba sinabi ko rin po, na-share ko na rin po sa inyo to. Halimbawa, kayo po yung meron yung mga yumaong mga kapamilya po ninyo. Tapos, sila po nag-request na sila susunugin o i-cremate. Tapos, syempre, iuwi natin sa bahay natin yan. Nako, iwasan nyo po ha, makumahay kung tigang ng inyo pong mga cremated na mga mahal sa buhay o yung mga kapamilya po ninyo, ilalagay nyo po dyan sa loob po ng bahay po ninyo ng more than 1 year. Kasi pwede naman po natin ilagay po diyan sa bahay po muna natin yung mga patay natin. Mas maganda po kung 40 days, after 40 days ilibing na natin sila sa kolumbaryo o until magbabag luksa. Yung halimbawa naka 1 year na siya, pwede na natin siyang ilubog sa lupa o ilagay sa kolumbaryo. Siyempre baka naman kayo nakaipon na ha, makumalik dun sa pambili ng lote o yung mga kolumbaryo. Kasi iba kasi pag ganyan sabihin para makatipid-tipid, pinapaklimate na lang tapos dinadala na lang sa bahay, doon na ilalagay sa altar. Hindi po maganda yan kasi ang ina-attract naman po niyan yung stagnant energy at yun nga mga misfortune sa buhay din ng sinasabing losses. Yan, kasi syempre pagka yung ang napatay na, death kasi yan death ng energy na parang wala na. Death energy na yung ma-attract natin dyan. Kaya hindi maganda tayo na naglalagay po ng mga patay-patay na mga urn sa bahay natin. Tsaka ingat kayo sa pagbili po ng mga bases, ng ganito. Kasi baka mamaya yung mga pinaglagyan. Titingnan nyo, baka may pangalan yung doon sa mga nangungulekta ng mga bases. Baka naman pag hindi nyo nakapansin, meron palang pangalan sa ilalim yun, tapos meron pang dirt bait. Yung birth date. Birth date, tsaka yung yung death date. Yun. Titingnan nyo, baka may mga pangalan, baka yun may lapida. Kasi ako may nakita ng ganyan na magmalit siya. Santik siya. Earn talaga, pero siya ay porcelain din siyang ganyan. Nakasil pa nga Sabi ko, ano to? Sabi niya, base yan. Tapos napansin ko, may pangalan. Naka-engrave pa yung pangalan. Sabi, sige, no thanks. Sabi, sabi nung nagbebenta ng mga antique, sabi, kunin mo na yan, maganda yan. Tapos sabi, parang ang ganda nga. Kasi parang China kasi China, parang ganito rin din po, China. Tapos parang may tape pa dito, may nakasil pa yung sabi, anong laman yan? Sabi, wala. Tapos tinignan ko, sinipat ko gano'n. Aba,
may nakapangalan, may naka-engrave, tapos may date. Sabi ko, parang birthday to, at saka parang dalawa kasing date eh. Hindi ko na pinansin yung sabi ko, ay, no, thanks. Sabi ko gano'n. Kasi alam ko na, meron palang ganyan na makmarigang yung mga, kasi di ba yung nung araw yung mga sinusunog o kinikremate, di ba gusto nila yung sinasabi sila sa sa dagat, sa mga waterfalls o ibinabaon sila sa lupa, yung sinasama sa halaman. Bawal na yun ngayon, hamak market yung sinasabi sa tubig, yung sinasabi sa dagat. Hindi na daw pwede yun eh, kasi dapat daw po yung mga cremated na mga bodies, dapat daw dinadala sa kolumbaryo. Nung araw lang yun, sa mga movies lang yun, yung pinalilipad na ganyan sa mga sa Niagara Falls. Pero ngayon bawal na, hindi na kayo basta-basta pwedeng magsaboy ng mga abo, ng mga patay. Tapos yung mga pinaglagyan na base na ganyan, iuwi nyo pa sa bahay po ninyo. Inako, lalong malas yun. Pinaglagyan ng patay, iuwi nyo pa sa bahay po ninyo. Di ba? Tigilan nyo yan, huwag nyo gagawin yan. So, yun po ha, makumari kong tigaan. Kung halimbawa kayo nga po may mga bases dyan, mga banga na walang laman sa bahay po ninyo, lagyan nyo po yun ng laman. Pwede kayo maglagay nga ng bigas, barya, o mga crystals, mga ganito po. At ito po, available po ito sa atin ha, makumari kong tigaan, yung ating mga Libyan stones, crystals, yan. So ito naman po yung ating rose quartz crystals. Available din po sa atin yung mga talagang top grade crystals po ito. Pwede nyo pong orderin po sa atin to kung gusto nyo pong makakuha ng talagang mga original po na mga Libyan stones crystals. Ayan po, maganda siya. Di ba? So yun po. So yun po ha, mga kumari kong tigang, kaya subukan nyo po yan. Kung kayo po yung nakakaranas ng soba-sobang mga misfortune sa buhay na mabilis sa pagkaubos na inyo pong mga kaperahan, dyan sa inyo pong mga tahanan, gawin nyo po yan. I-check nyo po ang inyo pong mga bases o mga banga dyan na nakadisplay sa bahay po ninyo at baka yan po yung walang laman. Lagyan nyo agad yan ng laman ha, mga kumari kong tigang, o tanggalin nyo na yan dyan. At ipamigay nyo na ha, itapon nyo na ha, mga kumari kong tigang, baka naman yung napakatagal ng panahon dyan, nakabag na lang dyan, inaagil na, nakaka-accumulate lang siya ng mga gabok baga. I-dispose na lang natin sila kung hindi nyo malalagyan sila ng laman kasi negative po yan. Wala pong masama ha, makumari kung tigang kung susubukan natin yan kasi malay nyo, yan po ang nagiging dahilan nga po ng mas sinasabing mabilis sa pagkaubos ng ating kaperahan. Di ba ga? Siyempre ayaw natin yun. Kaya gawin na po natin yan. Subukan nyo yan ha, makumari kung tigang. Hindi nyo susubukan, subukan nyo para malaman nyo po ha, makumari kung tigang kung ano pong maaring maidulot nyo na pagbabago sa mga buhay ninyo. Di ba ga? So, yun po ang mga kumarin ko tigang. Sana po may napulot ng mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertihan at pagkontas sa mga kamalasan na yan. And with that, mga kumarin kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. Bye, mga kumarin kong tigang.